Good afternoon, everyone. Ito na ako i-project. Malubat ang laptop. Okay. Majority sa atong mga presenters, ang ginagamit nila ay English. But for me, sanay ako sa Filipino. So bilang Filipino teacher sa ika-6 na baita, ganito ang aking nakikita na problema sa unang termino. Ito yung problema. Mababang antas ng kahusayan sa pagbasa ng tekstong naratibo ng 10 piling mag-aaral sa ika-6 na baita sa asignaturang Filipino. Ang solusyon na nakikita ko, pagpapatupad ng proyektong karaoke, isang intervention na gumagamit ng mga awiting may kasabay na liriko o karaoke videos bilang gabay sa ulit-ulit na pagbasa, tamang pagbigkas, wastong intonasyon, at pagpapataas ng bilis at kawastuhan sa pagbasa. Ang working title, Proyektong Karaoke, pagpapaunlad ng kahusayan sa pagbasa ng tekstong naratibo sa mga mag-aaral ng ika-6 na baita. Action Research Questions. Main question, good. Paano po mapauunlad ang kahusayan sa pagbasa sa tekstong naratibo ng mga piling mag-aaral sa ika-6 na baita? Number 2, probing question. Paano tumugon ang aking 10 piling mag-aaral sa ika-6 na baitang sa proyektong karaoke sa panahon ng mga session ng remedial at pangklaseng pagbasa upang mapaunlad ang kanilang kahusayan dito? Okay, pangatlo, probing question, observation. Ano-anong pagbabago ang aking naobserbahan sa kahusayan sa pagbasa ng tekstong naratibo ng aking piling ng 10 piling mag-aaral sa ika-6 na baita matapos ipatubad ang proyektong karaoke? Pang-apat, probing question, ways forward. Anong mga aspeto ng proyektong karaoke ang dapat panatilihin, baguhin o paghusayin upang higit pang mapaunlad ang kahusayan sa pagbasa ng tekstong naratibo ng aking 10 piling mag-aaral sa ika-6 na baita? Ayan lang po. Tagalog yun. Komento. Pilipino. Dapat para mas engaging ba? Sige, magandang araw sa iyo, Ginoo. Buwan ng wika pala ngayon, Agosto na pala. Pero anyway, sir, surrender ko kung Tagalog. Alright, sige. The same with what I have mentioned earlier about reading, no? Ano naman yung specific sa na parte ng pagbasa ang gusto mo talagang i-enhance sa iyong mga mag-aaral? Yung comprehension, sir. Kung comprehension, tapos more on karaoke yung intervention, parang may gap doon. Fluency. Diba? Kung comprehension din karaoke, kasi kung karaoke siya sa rin, kakanta ang bata no, sa karaoke na napapakinggan nila, may chances na more on proper speaking. No? Ang phonics yung concern. No, sa Tagalog, pag-uugnay ng titik at tunog. So dito ang problema. Kasi kung ang problem is more on comprehension talaga, paano yun mag-match with the karaoke? Sige daw sir, kasi baka pala may hindi tayo na... Okay, sir. Tama po yung punto mo, sir. Kasi hindi lang naman to comprehension. Ang majority sa aking learners, yung 5 sa kanila, nahihirapan pa talaga magbasa. So dapat magsimula, pwede kong baguhin ito sa pagbasa, hindi sa comprehension na level. Thank you po, sir. Yeah, kung tama ba yung pag-speak nila ba? Diba? Bigkas na mga salita. Pagbigkas ng mga salita, Yes, no? In a form of singing the karaoke. Yes po. So mas dali na to siya, mas klaro ang intervention na related sa imuhang problema. No, kasi kung comprehension, hindi ng bata nagkanta, pwede man. Pero paano siya gagawin? Kaya we have to go back, what really is the root cause or what really is the problem? Yun. No, kasi if the problem is comprehension, meaning to say, yung mga bata ko nakakabasa na, kaya lang, wala lang sila comprehension. So, based sa imuhang probing question, ang concern doon is not more on comprehension, but sinasabi mo,
na more on tamang pagbigkas sa mga salita. Yes po. And that can be enhanced using your intervention. Mas malapit yung karaoke ng intervention doon sa problema na binanggit mo. So mas maganda na yun na lang muna. Yes po, sir. So sunod na naman yung comprehension pag once improving na yung mga bata. Yes, the second term na po. Oh yes sir. So congratulations sir, no? Palagin lang.